Magandang araw po. Ito po ay isang training video para sa mga Tingog partners. Ano ho ang Tingog? Ang Tingog ay isang sistema para sa mga komunidad para makapagtulungan pa at na mapaganda ang mga serbisyo ng gobyerno. Paano ito nangyayari? Halimbawa, kung kunwari mayroon isang buntis na nanay na teenager at hindi pa alam kung ano yung mga paraan para ma-access ang serbisyo para sa mga buntis. Ang tingog ay mga tulong sa ganitong paraan. Una, ang tingog, ang impormasyon tungkol sa buntis ay maaring ibigay sa tingog trusted texter kung pumayag yung buntis na nanay. Ang trusted texter na ito ay isang kaibigan o kapitbahay sa loob ng barangay na maaaring mag-report sa tingog system. Magpapadala siya ng text at matatanggap ito ng tingog dispatcher. Ang tingog dispatcher naman ay ang trabaho niya ay magpadala muli ng text at papapuntahin yung isang barangay health worker sa bahay upang mabigyan ng serbisyo yung nangangailangan na kapitbahay natin. Kung hindi magawa ng paraan yung pagbigay ng serbisyo sa nangangailangan, ito ay pagpupulungan ng mga officers ng tingog kasama ng local government unit para mabilis na masolusyonan yung problema. Ano yung mga guidelines para sa tingog partner? Una, 4 lamang ang general rules o patakaran para sa tingog. Una, ang stub o ticket ay sisimulan pag may report na pinadala sa text. At kasama dito ang pangalan, barangay, address ng pasyente. Pangalawa, lahat ng stub ay base sa sukatan o standards ng serbisyo at palaging may deadline. Pangatlo, masasara lamang ang stub kapag masosolusyonan ang issue. At pang-apat, pag hindi maaksyonan ng issue pagdating ng deadline, iakyat itong stub na ito sa susunod na level upang maaksyonan. Ang pinakaunang level ay ang Barangay Health Service Delivery at ang mga kasama dito ay ang Citizen Reporter o Tingog Trusted Texter, ang kapitbahay o kaibigan na kailangan ng maternal health services, ang assigned BHW, at ang Barangay Health Station Midwife. Kung ang nanay na nangangailangan ng health services ay mabibigyan ng kompletong serbisyo sa Barangay Health Service Center, masasara yung stub. Ngunit kung hindi siya mabigyan ng serbisyo dahil sa kakulangan ng mga supplies o services sa Barangay Health Service, iakyat tong level na to sa level 2. Halimbawa, dito makita natin ang Citizens Charter ng isang health center at kung hindi na bigyan ng serbisyo yung nanay, ukol dito ayon sa serbisyo na to, ay maaring iakyat yung stub sa level number 2. Sa level number 2 naman, mga leader ng barangay ang magpupulong at kasama dito ang barangay captain, midwife, barangay health committee kung meron, at tingog barangay representative. Kailangan nila magpulong at masolusyonan itong problema ito. Halimbawa, walang supplies yung barangay health center, kailangan masolusyonan to sa loob ng 14 na araw. At kung hindi pa ito mangyari, iakyat ito yung stub sa level 3. Sa level 3, magpupulong-pulong ang mga leader at saka city officials sa City Hall. Kasama dito ang City Health Officer, ang Barangay Captain ng kung saan kasama yung pinapag-usapan tong issue na to, yung Tingog CSO Representative at Tingog City Representative at Dispatcher. Mahalaga na masolusyonan to sa loob ng 2 linggo. Kung hindi pa ito mangyari, ay akyat ito sa
district level o hospital level, provincial level, kung saan ang provincial health officer, city health officer, tingog, CSO representative at ang albay, MDG office representative ang magpupulong kasama ng ZIGA Hospital Administration. Mahalagang masolusyonan to sa loob ng 2 linggo. Kung hindi, ay iakyat ito sa national level kung saan i-agenda ito sa Civil Service Commission at tingog CSO representative at saka tingog AMDGO representative. Yun lamang po. Maraming salamat.